Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa 10 actions. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Tulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa 10 actions for curriculum designers ni Peter Oliva. Una, curriculum change is inevitable, necessary, and desirable. Ikalawa, curriculum both reflects and is a product of its time. Ikatlo, curriculum changes made at an earlier period of time can exist concurrently with newer curriculum changes. Number 4, curriculum change depends on people to implement the change. Number 5, curriculum development is a cooperative group activity. Number 6, curriculum development is a decision-making process in which choices are made from a set of alternatives. Number 7, curriculum development is an ongoing process. Number 8, curriculum development is more effective if it is a comprehensive process rather than a piecemeal process. Number 9, curriculum development is more effective then it follow a systematic process. And number 10, curriculum development start from where the curriculum is. Na ay curriculum change is inevitable, necessary, and desirable. Kapag sinabi nating inevitable, ibig sabihin hindi maiiwasan, unstoppable, hindi mapipigilan, at bound to happen. Ang society ay pabago-bago kung kaya't ang curriculum ay dapat ding magbago kasi ang curriculum ay nakabase sa pangangailangan ng lipunan. Curriculum both reflects and is a product of its time. Kapag sinabi natin na product of time, hindi pwedeng agad-agad na baguhin ang isang curriculum. Ito ay pangmatagalan. Hindi pwedeng 1 year lang babaguhin na, hindi. Kailangan umabot pa yan ng 10 years, 15 years, bago pagpasyahan kung babaguhin ba or may babaguhin ba. Sumunod, curriculum changes made at an earlier period of time can exist concurrently with newer curriculum changes. Old and new can coexist. Ang nangyayari ngayon ay isang halimbawa nito na kung saan nag-e-exist pa rin yung K-12 curriculum pero unti-unti nang ipinapasok yung matatag curriculum. Sabihin lang, unti-unting pagbabago, unti-unting pag-transition. Curriculum change depends on people to implement the change. Ibig sabihin, nakadepende doon sa implementer. Sino ba yung implementor? Ang implementor ay mga teacher. Ibig sabihin, magkakaparehas na teacher pero magkakaiba ng strategy. Halimbawa, yung sa school nyo, ganyan yung ginagawa, pero sa school namin, iba na yung ginagawa. Kasi nga, magkakaiba yung strategy ng bawat teacher. Ang 5, curriculum development is a cooperative group activity. Ibig sabihin, hindi lang ito gawain ng isang tao. Ito ay kailangan pagtulong-tulungan ng mga stakeholders. Sino-sino ba yung stakeholders? Ang ilan sa stakeholders ay yung mga tao na involved sa curriculum tulad na lamang nung sinabi ko kanina na implementor or the teachers, ang kakampi sa bahay ng mga bata, parents, at syempre, yung pinaka-importante na bahagi ng stakeholders ay yung mga estudyante. Kailangan, bago gumawa ng kahit anumang pagbabago sa curriculum, ikonsulta muna yon sa teachers, parents, and students. Dapat nasusolusyonan yung pangangailangan at kagustuhan ng tatlo na yon. Hindi pwedeng puro basa lamang sa mga pananaliksik. Dapat ikonsulta mo din doon sa mga tao na talagang nakararanas. 6, curriculum development is a decision-making process in which choices are made from a set of alternatives. Dito, walang masusunod na individual, pagsasama-samahin at titimbangin kung ano ang mas magbe-benefit. Yun nga, kukuha ng ideya doon sa mga teachers, sa mga students, sa iba pang officials, at lahat yun pagsasama-samahin at
titimbangin kung ano ba yung mas maganda para sa lahat. Number 7, curriculum development is an ongoing process. Ang isang halimbawa nito ay yung sinasabi ko kanina na matatag curriculum na gagamitin sa 2024 to 2025 academic school year. Ngayon, habang may ginagamit tayo, which is yung K-12, unti-unti nang dinedevelop yung bago na matatag curriculum. Number 8, curriculum development is more effective if it is a comprehensive process rather than a piecemeal process. Ang pagbabago ng curriculum dapat lahat na babaguhin, hindi bahagi lang. Buong babaguhin para mas maging effective ito. Number 9, curriculum development is more effective when it follows a systematic process. Kapag sinabi nating systematic process, ito yung SMART. S for specific, M for measurable, A for attainable, R for realistic, relevant, and result-oriented, at lastly, letter T, the time-bound. Number 10, curriculum development starts from where the curriculum is. Ibig sabihin, ang foundation ng bagong curriculum ay galing pa rin sa luma. Halimbawa ngayon, sa K-12, yun yung kasalukuyan at yung bagong curriculum ay matatag curriculum. Kung papansinin, ilan lang naman yung nabago sa K-12 doon sa matatag curriculum. Narito ang aking sanggunian ng mga impormasyong nakatala sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari niyong bisitahin ang website na ito. Chums, dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!